Mga kababayan, alam nyo ba na si Vice President Sara Duterte ay hinintay na ng impeachment trial dahil sa confidential funds? Pero bakit siya lang ang pinupuntirya? Samantalang ang iba pang politiko, parang mga ninja sila pag may pag pa ang mga ganap sa likod ng kurtina. Why is Vice President Duterte being singled out? Tanong yan ni Senator Big Subiri. At teka, may kaya si President Marcos dito? Yan, kumusta mga kapilipinas? Mula Quezon City hanggang Dubai, Riyadh, Toronto at Sydney. Ako si #WalkWithLan at ito ang ating puso ng politika kung saan hinimay natin ang mga isyong mainit sa puso ng bawat Pilipino, lalo na kayong mga OFW na gustong updated sa drama ng gobyerno natin. Ngayon, tatalakayin natin ang confidential funds, controversy ni VP Sara, ang suporta sa kanya ni Subiri at ang posibleng papel ni Marcos sa lahat ng mga ito. Bago tayo magsimula mga kaibigan, paalala hihit ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Singapore at Qatar. At magpadala rin ng super thanks please para suportahan ang channel natin. Layunin natin 100,000 subscribers. Kaya tara na, simulan na natin ang talakayan. Ang confidential funds o yung mga pondo na classified daw ay nagagamit ng mga opisyal para sa mga sensitive na proyekto tulad ng intelligence operations. Pero noong 2022 to 2023, si VP Sara Duterte bilang Vice President at dating DepEd Secretary ay inakusahan ng House of Representatives na nag-misuse ng 612.5 million na confidential funds. Kasabay nito, si Senator Mig Subiri, isang kilalang senador mula Bukidnon, ay nagtanggol kay Sara na sinasabing ito'y witch hunt na may kinalaman sa 2028 elections. At ang tanong ng marami, bakit si Marcos parang tahimik lang pero ang kanyang alay sa Kongreso ang nangunguna sa mga akusasyon. Ang episode na ito ay para sa inyo, mga kabataan at OFWs na gustong malaman ang katotohanan sa likod ng political drama gamit ang data, kwento at konting pilosopiya. Hiwa-hiwalayin natin ito Let's dive in. Isang araw sa Davao City, si VP Sara kilala bilang Inday Sara ay nakaupo sa opisina niya. Iniisip kung paano gagamitin ang 500 million pesos na confidential funds ng OVP. Pero teka, hindi ito pera na pwedeng gastusin sa kape o gimmick. Ang confidential funds ay para sa mga bagay na hindi pwedeng i-post sa Facebook like surveillance, anti-crime ops o pagtulong sa mga biktima ng krisis. Pero bakit nga ba siya lang ang nasa hot seat? Noong 2022 nakatanggap ang OVP ni Sara ng 125 million pesos na ng 11 araw, no? Okay, pagkatapos siya mag-oath bilang VP. Ang DepEd naman, noong siya pang secretary ay gumagamit ng 112.5 million pesos. Ngayon, sinasabi ng House na may technical malversation at bribery daw dito Pero ang tanong, saan napunta ang pera? Walang public records kasi nga confidential. O para sa mga kabataan sa Cebu City o mga OFW sa Dubai, mahihirap intindihin kung bakit big deal ito. So let's break it down. Ang confidential funds ay parang black box ng budget, Walang detalyadong resibo pero kailangan ng liquidation reports. Ang problema, sinasabi ng Commission on Audit na kulang ang dokumentasyon ni Sara para sa 73.2 million pesos noong 2022. Pero teka, hindi lang naman si Sara ang gumamit nito. Ang Department of National Defense, PNP at iba pang ahensya rin naman ay may confidential funds. Bakit hindi sila pinupuntirya? Kung si VP Sara ang scapegoat, sino ang direktor ng pelikulang ito? Si House Speaker Martin Romualdez, first cousin ni President Marcos, ang nanguna sa impeachment push. Parang teleserye ito mga kaibigan. Habang si Sara ay busy sa impeachment trial, si Marcos ay nakaupo sa Malacanang. Ngumingiti parang wala lang.
Pero ang chismis sa Kongreso, ang 2028 elections, ang tunay na dahilan. Si Sara kasi leading sa mga polls para sa presidency. Kaya naman, let's clip her wings now, sabi ng mga kalaban niya. Si Senator Mick Zubiri, ang senador na parang kuya ng Senado, ay hindi natinag sa kanyang suporta kay VP Sara. Sa isang press conference noong July 7, 2025, sinabi niya na ang impeachment kay Sara ay isang witch hunt na may kinalaman sa 2028. Gusto siyang tanggalin para mawalan sila ng kalaban, sabi ni Zubiri. Pero bakit siya nagtatanggol kay Sara? Si Zubiri ay kilala sa kanyang conscience block sa Senado. Kasama sina Senators Tito Soto, Ping Lacson at Loren Legarda. Sila yung mga senador na parang team integrity na gustong panatilihin ang transparency sa gobyerno. Pero teka, may personal angle din ba ito? Si Zubiri ay dating Senate President pero napatalsik siya noong 2024 at ang kapalit si Chis Escudero na malapit kay Marcos. Kaya naman, may dahilan si Zubiri na magmalaki ng prinsipyo at maghanap ng allies tulad ni Sara. Ang suporta ni Zubiri kay Sara ay hindi lang tungkol sa confidential funds. It's about power dynamics. Ang Senado ay parang chessboard at si Zubiri ay naglalaro ng long game. By defending Sara, binubuo niya ang kanyang veterans block para labanan ang Marcos-dominated Senate leadership. Pero para sa mga OFW sa Riyadh o Toronto, ang tanong, sino ang tunay na nagsasabi ng totoo? Si Zubiri ba talaga ay para sa katotohanan o may sariling agenda rin siya? Kung si Zubiri ang knight ni Sara, sino ang king sa likod ng drama? Si Marcos, syempre Pero teka, parang si Marcos yung tipo ng king na hindi gumagalaw sa chessboard, nakaupo lang, habang ang mga pawns niya ang nagkakagulo. Checkmate na ba, Sara? Tanong ng mga allies ni Marcos. Pero si Sara, with Zubiri by her side, ay parang hindi pa tapos ang laban. O mga kaibigan kung nai-enjoy nyo ang breakdown natin, i-hit ang like button at i-share sa mga kababayan natin sa Jeddah, Abu Dhabi at Vancouver. Mag-comment kayo. Team Sara ba kayo o Team Marcos? At huwag kalimutang mag-super thanks para suportahan ang channel natin. O si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay parang si Thanos sa Marvel. Tahimik lang pero mga galaw niya laging may impact. Noong February 2025, 215 House members, karamihan ay allies ni Marcos, voted to impeach si Sara. Ang mga dahilan, misuse of funds, betrayal of public trust, at kahit pa assassination plot daw laban kay Marcos. Pero teka, ang tanong ng marami, kung si Marcos ang Pangulo, bakit ang mga pinsan niya tulad ni Martin Romualdez ang nangunguna sa laban? Ang Marcos Duterte Alliance noong 2022 ay parang arranged marriage. Maganda sa simula, pero ngayon puro away na. Si Sara ay leading contender para sa 2028 presidency at ito ang dahilan kung bakit gusto siyang i-sideline ng Marcos camp. Pero ang problema, ang mga akusasyon laban kay Sara ay hindi pa napatunayan. Ang ombudsman ay nag-utos kay Sara na magsumite ng counter affidavit. Pero wala pang final na desisyon. Samantala, si Marcos ay tahimik lang. Habagal ang kanyang mga allies ang gumagawa ng ingay. No, kung si Marcos ang mastermind ng lahat ng ito, parang siya rin yung tipong magpapadala ng good vibes only. Meme habang ang Kongreso ay nagkakagulo. Pero teka, si Marcos ba talaga ang may pangara? O baka naman si Martin Romualdez ang gustong maging star ng show? Parang Game of Thrones ito, mga kaibigan. Lahat may hidden agenda. Para sa mga OFW sa Singapore at kabataan sa Manila, ang confidential funds controversy ay hindi lang tungkol kay Sara o Marcos. It's about accountability. Ang House Committee on Good Government ay nagrekomenda na amyendahan ang Secrecy of Bank Deposits Law para mas mamonitor ang paggamit ng public funds. Pero paano nga ba natin masisigurong transparent ang paggamit ng pera ng bayan? Okay sa Canada at Australia, halimbawa, may mga freedom of information laws na nagbibigay daan sa publiko na makita kung paano ginagamit ang taxes nila. Kung kaya nila, bakit hindi natin? Ang transparency ay hindi lang para sa politicians, para sa bawat Pilipino, mula Davao hanggang Doha. Isang araw sa Malacanang, si Marcos ay nakaupo. Iniisip ang 2028 elections.
Sa isang sulok, si Sara Duterte na may hawak na survey kung saan siya ang number 1. Sa kabilang dulo, si Subiri na may dalang plano para sa Veterans Block. Ang tanong, sino ang mananalo sa political chess game na ito? Ang 2028 ay 5 taon pa, no? Ay hindi po 5 taon. Okay? 3 taon na lang po, no? Pero ang laban ay nagsimula na. Si Sara ay may loyal base, lalo na sa Mindanao. Si Marcos naman ay may control sa Kongreso at media. Si Subiri, kasama ang kanyang conscience block, ay maaaring maging kingmaker. Pero ang tunay na tanong, ano ang gusto natin para sa Pilipinas? Mga kaibigan, kayo ang magpapasya ng hinaharap ng Pilipinas. Tayo. I-share ang inyong opinion sa comment section. Team Sara, Team Marcos o Team Subiri. I-hit ang subscribe button at mag-super thanks para suportahan ang ating channel. Kaya mga kaibigan, ano ang natutunan natin? Si VP Sara Duterte ay nahaharap sa impeachment trial dahil sa confidential funds. Pero si Senator Mig Subiri ay nagtanggol sa kanya na sinasabing ito'y witch hunt para sa 2028. Samantala si President Marcos parang siya pa ang nasa likod ng drama pero tahimik lang. Ang tunay na issue, transparency at accountability sa paggamit ng pera natin. Para sa mga OFW sa Dubai, Toronto at Hong Kong, ang perang ito ay galing sa pawis natin. Kaya mahalagang malaman natin kung saan ito napupunta. Ang politika ay hindi lang para sa mga nasa Malacanang, ito ay para sa bawat Pilipino. Mga kaibigan, kung gusto nyong mas marami pang ganitong talakayan, i-hit ang subscribe button. Okay? I-like, i-share sa mga kababayan natin sa Jeddah, Vancouver at Sydney. At magpadala na rin ng super thanks please. Layunin natin 100,000 subscribers. Salamat sa inyong oras at hanggang sa susunod na episode ng Puso ng Politika. Mag-ingat kayo at God bless you all. Mabuhay ang Pilipinas!